Mukhang maraming usisero at pakialamerong kapitbahay sa lugar na ito. Oo, nakita kitang tumatakbo doon. Maraming mga bagay na ihipsyo sa paligid. Ang daming talsik ng dugo. Pasok. Handa na akong umalis. Isusuot ko na lang ang sapatos ko. Magkikita tayo sa kotse. Ang ganda ng araw ngayon mga pare. Maganda rin ang panahon nitong nakaraang linggo. Sana ayos lang kayo. Ako si Steve Ronin at lagi tayong pumupunta sa mga epic na pakikipagsapalaran linggo-linggo. Sana sinusundan nyo ang road trip. Gumagawa ako ng haunted series para sa inyo. Pinaghahalo-halo ko halos kada linggo. Minsan abandoned, minsan naman haunted series. Kasama ko sina Mo at Angelo at ito ang aming crib. Ito ang YouTube house namin halos buong buwan kaya... Ay, naiwan ko yung sapatos kaya nakamedyas lang ako. Ngayong araw, mag-explore tayo ng isang abandonadong love hotel or love resort na nasa isang tahimik na lugar. Para sa mga explorer dito, marami sa mga kaibigan ko ang nagsasabi tungkol sa love hotel sa Poconos, 1 oras lang ang layo mula sa amin. Kanina pa ako nakikipag-usap sa inyo gamit ang maliwanag na video. Pupunta kami sa love resort, magfi-film ng night video at kakain. Kita-kits pagdating natin doon. Tara na. Kakarating lang niya dito. Mahaba-haba ang lalakarin natin pero di naman masyado, mga 20 minuto lang. Ang lugar na ito ay nasa isang area na maraming usisero. Nang sinilip namin, tinitingnan na agad kami kaya maglalakad na lang kami para mas ligtas. Sana ay mas marami akong alam sa lugar na ito pero ang alam ko lang ay nagbukas ito noong bandang 1950 at nagsara noong 2006 dahil sa problema sa pera kaya siguro hindi sila kumikita ng malaki. Pare, kararating lang natin sa resort. Sobrang pawis na ako. Di mahirap maglakad pero may mga lugar na mas malapit sana nakaparada tayo. Ang ganda, tahimik at payapa dito pero kailangan ko pa ring mag-ingat. Parang ghost town. Ang weird lang kasi bawat pinto may simbolo ng Ehipto. Naghahanap lang kami ng lugar na pwedeng pasukin. Karamihan ng mga kwarto ay nakakandado. May nakita ka ba? Para sa seguridad? Nagmamaneho. Oo. Nakita kitang tumatakbo. O lahat yun ay seguridad. Di ako sigurado kung bakit bawat pinto ay may Egyptian na tao, pero ito lang yata ang bukas. Kailangan kong palitan ng mic ko at kunin ang loom panel ko para dito kasi sobrang dilim sa loob. Wow, mga pare, ang ganda nito. Tingnan nyo, may malaking bintana at may pool sa loob. Parang heart-shaped yung pool pagpasok mo. May television pa. Oh. Grabe ang astig dito. Tingnan nyo ito, parang may malaking wine cup dito. Sa tingin ko parang maliit na hot tub area to para sa'yo at sa partner mo. Sobrang lupet. May maliit at cozy na fireplace pa sa gilid dito mismo sa sala. Malupit. Automatikong kinokontrol ang paligid. Ang temperatura ay nasa 70 hanggang 75 degrees. Huwag gumamit ng bubble bath, sabon, shampoo, bath oils, o anumang solusyon. Wow. Ang astig nito. Hindi ako sigurado kung ano ang mga malalambot na bagay na ito. Mukhang galing ito sa unan o kumot. May nagkalat nito. Grabe ang lalim ng heart-shaped pool na iyan. Ang cute. At may wallpaper din dito. Siguro Egyptian ang tema ng lugar na to. Napakaraming Egyptian na bagay. May mga salamin. Mga see-through na bintana. May palapag pa sa ibaba. Grabe, sobrang amoy amag at baho dito. Parang massage bed lang to, nakatabi ang sauna. Dapat ibalik nila to. Wala na masyadong love resort sa Amerika ngayon. Ang dami ko nang napuntahang bansa na meron nito, tulad ng Japan. At maganda talaga na may ganitong lugar na pwedeng puntahan ninyong magkasintahan. Tara, akyat tayo. Ito ang mga switch na ginagamit nila para kontrolin lahat. Ilaw, pool, hagdan, kwarto ng pool.
Maliit ang kwarto sa hotel na to, pero paborito ko. May maliit na closet at a refrigerator. Dito nagaganap ang magic. May standard na television. Ramdam mo talaga ang vibes ng dekada 90 dito. Makikita mo na naman ang ilang Egyptian na bagay dito sa pader. Gumagana kaya? Dapat puso ang hugis ng kutsyon na to. Tingnan mo yung kisay, parang may club vibe. At heto ang banyo. Elegante ang mga lababo. Nandyan ang shower na parang hugis pod. Astig kasi ang dalawa rito. Nandyan ang inidoro. Jacuzzi ito. Alam ko dahil sa mga switch dito para kontrolin ito. May starlight feature pa siya. Ang astig sana nito. May mga tagubilin din para sa whirlpool. Ang galing. Gustong gusto ko tong bagay na to dito. Yan ba ay dugo? Parang dugo yan ah. Ano ba yan? Mga tol, mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin nyo kung ano sa tingin nyo yon. Parang totoong dugo eh. Anong nangyari? Sana hindi ito bumagsak sa akin. Ang astig nun, parang gawa sa plastic. Makikita mo ang sala. Parang kwarto ito ng salamin na makikita sa mga theme park. Jet tub ito dati. Para yun sa tubig para magkaroon ng pressure. Yung gagamba, nagpapahinga lang, aalis na ako. May patay na daga doon, kawawa. I-komento nyo ang iniisip nyo sa lugar na ito. Kahit maliit, astig pa rin makita. Di ko nadala tripod ko kaya di ako makakapaglitrato ngayon. Ay, wow. Mas mataas ang kalidad nito. Grabe. Isa pang pasukan sa gusali ito. Pare, bakit may banal na Biblia sa love resort na ito? Nandito pa ang lahat ng mga gamit. May napakalaking fireplace dito. Gusto ko ang ganito kataas na kwarto. Para loft. Pwede na tayong bumaba. Ano bang meron sa baba? Kwarto pala ito. Malaki rin ito eh. May queen size na kama. Sarili mong standard na television at mukhang may painting din dito. At tingnan mo itong frame na art. Gawa ito ng isang taong ang pangalan ay Gopelin. I-search ko mamaya. May daan pala pababa. Heto ang banyo. Mukhang malinis. Kita ko ang washing machine at dryer. Paliguan nata to. Ang lamig dito. Oh, may sauna pa. O kailangan mong magbayad ng $1 para magamit ito. Bakit kaya ang daming damit hindi pala? Kakarating ko lang dito. Yung gusling katawang ay may 3 palapag. Maganda na may bathtub sa tabi ng kama na ngunit pangit kung natapon ng tubig. Gustong gusto ko ang Japanese art dito. May Japanese aesthetic ang mga kwarto. Egyptian naman ang iba. Tara, akyat tayo. Sige, kung dito ako mag-i-stay sa hotel na to, dito mismo sa kwartong ito ako titira sa isang araw. Gusto ko ang tanawin. Ang ganda nito.
Wala akong problema kung dito ako titira. Medyo sira na ang kisame. Pinsala dahil sa tubig. Napadaan ako sa mga sapot ng gagamba. Nasa kama ang ilaw. May nahanap kaming isa pang kwarto. Mukhang may nagmarka sa kanila kasi pati yung huling kwarto may nakasabit din na ganito. Matalino yon. Ay, mas mabango dito. Ang weird naman nun. Galing pa to sa film camera. Wow, ang daming gamit dito sa kwarto na to. Tingnan mo yung mga litrato sa dingding na naka-frame. Mas gusto ko tong isa. Pareho lang ang lahat pero astig pa ring makita. Malamang bukas ang pinto dahil maraming dahon sa loob mula nung taglagas kahit tag-init na ngayon. Grabe, gusto ko talaga to, ang astig. Parang iginuwit sa isang uri ng telang seda. Parang mas mataas ito ng kaunti kaysa sa isa. Oh, tingnan mo, kita mo ang mga ilaw. Nagpapalit sila ng kulay ng ilaw para sa mga bisita. Makakatulong ito para maliwanagan ang jet tub. Sa palagay ko, ganitong uri ng ilaw ang dating nandito. Maganda ang malit na fireplace na to. Medyo moderno siya. Isipin mo kung umilaw ito. Grabe yun. Karaniwang television lang. Alam mong tumatanda ka na kapag nagulat ka sa karaniwang television. Noong 6 na taong gulang pa lang ako. Oy, ang linis nito ah. Si Angela talaga tumakbo papasok dito. Pasok. Patayin mo ang ilaw. Sino? Hindi ko alam, nagtago ako rito. Hindi ko alam saan siya pumunta. Anong itsura? Nakakita ako ng driver ng truck. Maaaring naglalakad na siya ngayon. May nakita akong lalaki. Sige. Sige, bantayan na lang natin. Magandang ideya na dito na lang tayo. Oo, maghintay tayo. Oo. Balot ng dugo. Nakakita ka rin ba ng dugo? Ako rin. Marami. Kaya to, sa huling gusali na ganito rin, kung titingnan mo yung hawakan, parang may dugo na nakakalat doon. Hindi ako nagbibiro, may video pa ako. Sa isa sa mga kwarto doon, may mga patak ng dugo na parang dumadaloy pababa sa gilid nun. Patayin mo ang ilaw mo, itutok mo sa iba. Nakita ko siya. Sara natin ang mga kurtina. Oo, isara mo na. Wala na siya. Ayos, mabuti. Oo. May nakita kang isang tao. Oo, may naglakad sa tapat ng bintana. Parehong tao. Nakapula. Pulang damit. Aakyat ako para mag-shoot kasi hindi ko pa yun na-film, okay? Sige, ipapakita ko sa inyo ang itaas ng bahay ko. Mukha pa rin siyang pareho pero mas malinis na ngayon at mas maraming gamit sa loob kaya baka may makita tayong bago. Mas maganda na ang kama, nagre-relax na lang kami ngayon. Mas gusto ko yung setup dito kahit kabaliktaran nito. Uy, ano ba yan? Nakita niyo? May dugo sa pader dito. Ah, talaga. Halika. Dito. Kita mo? Ano yun? Dugo yan, di ba? Ito yung dugo. Oh, parang ganun nga. Halika dito. Na,
Nakita mo ba ang dugo dito? Hindi ko pa nakita ang kwartong ito. Oh, Hindi mo nakita yun, hindi dito. nakita mong hinihipan yung isa sa kabilang gusali. Dito mismo. Ano ba yan? Parang to yung dugo. Nasa pader yan, oh. Kalat-kalat yan, ano ba yan? May literal na talsik ng dugo kahit saan. Hindi ko nakita ito. Nakakalito kung bakit nasa magkakaibang gusali sila. Ang labo. Alam mo, ang labo talaga. Tingnan mo yung kisame, puno ng dugo. Napansin ko, sasabihin ko sana. Dapat ba natin itong buksan? Hindi. Meron bang kung anong nandyan sa taas? Kung crime scene yan, di ko ilalagay yung fingerprints ko dyan. Magkomento. Sabihin kung ano sa tingin mo ang nangyayari. Hindi na ako ligtas na nakakaramdam ngayong na-stuck tayo rito. Lalo pat antok na tayong lahat kasya naman tayong tatlo dito. Bro, naisip mo ba kung gaano karaming surot dito? Tama ka. Kailangan lang natin itong buhatin. Alamin natin. Hindi na kailangan tingnan. Nandoon na yon. Oo. May ilaw tayo. Dapat ko bang ilapag yung unan na yon? May dugo sa unan. Ay, ano ba yan? Pare, may dugo sa lahat ng parte dito sa gilid. May dugo sa buong unan. Oo, tingnan mo yan. Hindi yan dugo. Insulasyon yan galing sa bubong. Sige, ano ba yan? Mula sa malayo, mukha talagang dugo. Sa banyo, dugo. Oo, dugo talaga yan. Pare, sobrang ganda ng kwartong to. Isipin mo, pagkagising mo, diretso ang tanaw mo sa pool. Sige. What? Maingay. Malakas na pagkatok. Ay, grabe. Nandyan sila sa pinto. Ay, tayo. Pakiusap ko kayong pumasok sa loob. Parang galit siya. Papunta na, sigurado akong iyon ang seguridad. Alam niya na nandito tayo, tol. Dito ka lang, huwag kang magsasalita. Sana umalis na siya, baka kumakatok lang siya. Nang basta-basta para malaman kung may tao dito. Sige, tumigil na siya. Sa tingin ko, hindi niya ako nakita. Sa tingin ko, hindi niya ako nakita. Lalaki yon, nakapulang damit. Siya yun. Siya yun, oh. Oo, pulang kamiseta. Nakakatakot yun. Muntik na niya akong makita. Parang tumingin siya diretso sa mga mata ko. Tiningnan niya. So, nakita ka niya. Hindi ko alam kung nakita niya ako kasi parang nasa loob kami. Madilim, di ba? Yung mga reflection, iba. Malamang hindi niya ako nakita. Kung so nakita niya ako, sinipa na niya yung pinto kanina pa. Oo, nandito na sana siya. Parang, teka, huminto siya. Kaya, Mukhang tinamaan niya ang pinto. Malamang, tinitingnan lang niya bawat kwarto. Malinis ba umupo dito, tol? Upo na ako. hindi ko alam dito. Medyo maamag sa loob ng lugar na to. Oo. Mukhang ang dumi talaga dito. Hindi, tira-tira lang yan. Tubig na malamig. Tira-tira lang yan ang singa. Mga pare, 1 oras ko nang hinihintay dito. Wala akong naririnig. Sa tingin ko panahon na para silipin at tingnan ang nangyayari. Nangangalay na ang puwit ako. Masaya rin ako na tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na magyakapan. Nadudumi. Masaya ito. Ang sarap. May tissue kayo? Wala, naghanap pa nga ako kasi may malilinis na banyo dito sa lugar na to. Kaya ako gumagamit ng banyo bago mag-explore. Sige, patayin natin ang mga ilaw natin at lumakad na lang tayo palabas. Oh, sa tingin ko ayos na tayo. Sandali ako. Akala ko may narinig akong kotse na dumadaan. Yo. Track. Tatakbo tayo pa kanan at magpapatuloy hanggang makarating tayo sa likod ng kabilang gusali, okay? Pero bukas yung pintuan dyan. Nasilip na ba natin? Tawirin natin hanggang dun sa kabila. Sige, ikaw muna. Parang wala akong nakikitang tao. May hatch papuntang basement. May nakikita ka ba? Mga sirena ng polis yan. Oo. Dapat ba tayong lumabas? Oo. Balik tayo sa pinanggalingan natin. Malapit na ito. Pare, parang hindi lang isa ang tunog.
Tara na mga tol, palabas na tayo. Palapit na ang mga pulis. Buti hindi tayo nakita nung lalaki. Alam niyang nasa loob tayo ng building kasi bakit siya kakatok ng ganun sa pinto, di ba? Sinuwerte tayo ngayon. Grabe. Ingat. Grabe, niligtas kita bro. Mama Angelo, lumayo ka sa kalsada. Hindi, sa tingin ko hindi naman. Ano ba to? Anong yung nangyayari? Sa tingin ko nga, oo. Grabe, muntik ka nang masagasaan. Buti na lang nakaiwas ka nang hinila kita rito para makatakbo tayo sa pulis. Baka hinahanap nila tayo nang hindi alam kung sino talaga ang hinahanap nila. Oh. Sinuwerte tayo, Diyos ko mga pare. Diyos ko mga pare. Malamang alam nilang walang nagmamaneho dito, kaya sila bumibilis mga pare. Sobrang swerte natin sa wild na ending ng video na to. Siguradong para sa atin yung mga pulis pero naglalakad na tayo ng mga 20 minutes mula sa lugar kaya siguro di na nila tayo pinansin. Wala na kami sa property pero maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe, i-click ang notification bell, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Nag-enjoy ako sa lugar na yon. Sobrang nagustuhan ko talaga. Maliit lang yung lugar pero sa tingin ko, nakuha pa rin natin ang isang napakagandang karanasan doon. Sana naaliw kayo, nais kong bumalik doon at kumuha ng mga litrato para sa part 2 balang araw. Sabihin lang kung gusto nyo yon. Kapag nakakuha tayo ng higit 5,000 thumbs up, babalikan ko ang lugar na to sa taglamig. I-check si Namo at Angelo, nasa baba ang mga link nila. May ilang araw pa kami sa road trip. Sana nakakasunod kayo sa Haunted series at nag-e-enjoy. Hanggang sa muli mga kaibigan, mabuhay ng malaya, tubig at magkita-kita ulit.